Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Vincent Astrolabio na ating kababayan kontra po sa Japanese fighter na si Katsuma Akitsugi. Fight schedule ng mga ito November 7, 2025, gaganapin sa RP Funding Center, Lakeland, United States of America. Sa labanan na ito tayo ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis na kung saan. Doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan naging dihado itong mga maglalaban. Inanyahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin ng mga boxing fans. At hindi lang po yun, marami rin po kayo makukuha mga basehan na posibleng makapagbibigay influensya sa inyo, lalo na pagdating sa inyong desisyon kung sino ang inyong papaboran. Bagamat anong sports PH ay naghahayag po ng prediksyon na sa inyo pa rin ho ang huling desisyon. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports PH kung wala rin po kayo, mga idols. Kaya naman ho, simulan na natin ang ating talakayan na kung saan alamin muna natin ang mga background nito sa magkabilang panig dahil yan po ang ating gagamiting referensya mamaya doon naman sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa panig ni Katsuma Akitsugi. Bilang sa professional boxer, si Akitsugi po ay may impresibong kartada, 13 wins with 3 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 6 inches. Estimated sa reach sa 67 inches. South po ang stance, knockout ratio 23.08%. Last fight, July 12, 2025, nagkasagupa si Jonas Sultan. Panalo by unanimous decision itong si Akitsugi sa laban kontra Sultan. Karanasan o eksperyensya nitong si Akitsugi. Sinuri ko po kung ito ba natin lumalaban sa amateur. May nakita akong website na kung saan nagsasabing dati daw lumalaban sa amateur boxing itong si Katsuma Akitsugi. Ngunit, hindi na po dinitalye kung nakailang laban ito, nakailang panalo talo sa laban, at wala rin pong inilagay kung ano ang mga nasungkit niya sa kanyang paglahok sa amateur boxing. So dito tayo sa peho o tiyak, which is yung kanyang karanasan as a pro boxer. Jonas Sultan, isang power puncher, dating world title challenger. Tinalo ba yun na decision ni Akitsugi yan? Aston Palikti, dating world title challenger din po yan mga idol sa super flyweight division or flyweight division. Yung nakalaban niya si Nietes. Na kung saan po, karagdagan, itong veterano na si Jesus Ramirez Rubio. Yan pong mga yan, para sa Dong Sports PH, ay nakapagbibigay ng magandang laban, nasubukan ang husay at galing nitong si Katsuma Akitsugi. At syempre sa panig ng Akitsugi mga idol, ang eksperyensya. So sa skills naman ni Akitsugi, mga idol, all-around boxer ito para sa akin. Pressure, defensive, roller, counter-puncher style. Magaling sa puntusan. May husay sa opinsa, dipinsa, volume puncher, taglayang hand speed, timing at accuracy. Ibig sabihin, all-around boxer, may husay pagdating po sa teknikalan na labanan. Durability, may tibay. Dahil yung tatlo na ating nabanggit kanina mga idol, which is 2 Pinoy po yon at isa sa ibang lahi, puro mga power puncher. So, may tibay. Ngayon, wala bang buta sa depensa sa Akitsugi? Mga idol, may nakita akong ilang-ilan na mga buta sa depensa. Pero doon na po yan sa mga later rounds. Round 8, 9, 10. Doon nagkakaroon po ng mga openings itong si Akitsugi na delikado ding makounter. So sa panig naman ni Vincent Astrolabio bilang sa professional boxer may persibong kartada si Kabayan. 20 wins with 15 wins coming by way of knockout. May 5 talo ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya 5 talo, 2 beses nakatikim ito ng knockout, technical knockout. May edad na 28 anyos at ang height 5 foot and 5 inches. Rate 64.5 inches. Orthodox ang stance. Knockout ratio 75%. Last fight, April 10, 2025. Nakasagupa ang Thai fighter na si Prasetsak Faprom. Panalo by first round knockout itong si Vincent Astrolabio. Sa kanyang laban po kay Faprom, huling laban niya yan, bago niya makasagupa si Katsuma Akitsugi,
At comeback fight niya rin po yan dahil kagagaling lamang niya sa pagka-knockout by first round kontra Junto Nakatani. Eksperyensya o karanasan ni Vincent Astrolabio, two-time world title challenger. Una siyang naging world title challenger, pinaglalabanan nila ni Jason Moloney ang vacant WBO bantamweight world bantamweight title. Talo itong si Astrolabio by majority decision. Nangyari pa yan noong 2023. At noong 2024, nagkaroon ulit ng isa pang pagkakataon itong si Astrolabio as a world title contender o challenger sa WBC ni Junto Nakatani. Knockout si Astrolabio sa loob lamang ng first round. Karagdagan sa experience ni Astrolabio, bukod sa kanyang pagiging dating world title challenger, may mga nakalaban na rin po ito na dating world champion, katulad ni Guillermo Regundo, na kung saan yang si Guillermo Regundo mga idol ay hindi po basta-basta yan, pero tinalo yan ni Astrolabio by decision po mga idols. Skills ni Astrolabio, malimit natin makikita ito sa pressure partner style, brawler style, dahil may pagka-agresibo itong sa Astrolabio. Oo. Ngunit, may laban din po, lalo na sa laban niya kay Guillermo Regundo, na kung saan boxer-puncher ang kanyang galawan. Pressure, defensive, brawler, counter-puncher style. So, sa pangkalahatang galawan, mga idol, boxer-puncher itong si Astrolabio. Pero, yun nga, sa kanyang mga naging huling performance, pressure puncher style, brawler style siya. Yun ang kanyang taglay ang power, timing, accuracy, masipag din ito sumuntok. Hindi rin po ito nanuntok sa paisa-isa lang. At sa depensa average, sa durability naman po, natatalo sa puntusan, natatalo na rin sa knockoutan. Ang mayroon lang kay Astrolabio ay ang tibay pagdating sa determinasyon. Dahil kaya niyang bumangon at makabalikwas mula sa kanyang pagka-knockout, mula sa kanyang pagkatalo sa puntusan. Yun ang mayroon kay Astrolabio po mga idol. So, idadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa dako na pagdadawsan sa laban. Sa Amerika po ito gaganapin. Japanese fighter si Akitsugi. Ngunit, nakabase na sa bansang Amerika yan. Katunayan, rank 3 yan sa United States of America. Oo, sa BoxRec. Out of 71 ka boksingerong lumalaban sa bantamweight division. So, dito mga idol, tipong dayo si Astrolabio. American citizen yata itong si Akitsugi. Kasi ang nationality na niya ngayon is American. So, magsisilbing dayo si Astrolabio dyan. Advantage para kay Katsuma Akitsugi mga idol, ang dako na pagdadawsan sa laban. Delikado si Astrolabio dyan pagka nagkaroon ng close fighting sa scorecard, baka mapolitika. Ngayon, sa ranking naman tayo ng BoxRec. Sa Bantamweight Division, out of 1,191 kamaboksingerong lumalaban sa Bantamweight Division, rank 33 si Astrolabio, rank 21 si Katsuma Akitsugi. So, lamang sa ranking ng BoxRec, lamang sa katayuan sa BoxRec, itong si Katsuma Akitsugi. Ngayon, titingnan din natin ang boxing scene na kung saan ang boxing scene po mga idol ay nagtatala yan sa rank 1 to 15 sa 4 major title belts. Si Astrolabio rank 15 sa IBF, rank 14 si Akitsugi. Sa WBO rank 9 si Astrolabio, wala ang pangalan ni Akitsugi. Ibig sabihin, dito po sa dalawang major title belts, lamang sa ranking si Astrolabio, lalo na sa WBO. So, bumawi si Astrolabio sa boxing scene po mga idols sa rankings. Lalo na po sa isang major world title belts sa WBO. Physical appearance. Unahin natin sa edad. 28 anyos sa Astrolabio, 27 anyos si Akitsugi. Parehong nasa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Mas matangkad itong si Akitsugi ng 1 inch. 2.5 inches sa reach. Bumawi sa Astrolabio sa power, na kung saan malayo rin po ang agwat. 75% ang out ratio nitong si Astrolabio. 23.08% ang out ratio nitong si Akitsugi. Ngayon, dadako naman tayo sa activity, parang aktibo. Sa experience niya, two-time world title challenger si Astrolabio, lamang sa uri ng nakalaban, kinalaban si Astrolabio, ikumpara dito kay Katsuma Akitsugi. 60-40. Malayo ang agwat sa experience niya itong dalawang maglalaban. Skills.
All-around boxer kontra boxer puncher. Kung sa skills tayo lamang si Akitsugi, 55-45 in favor of Akitsugi. All-around boxer siya eh. Ngunit, doon naman sa panig ni Kabayan, yung power, aggressiveness, sipag din sa pagbato ng mga suntok, malaking bagay po yan. Dahil, kung lamang ka talaga sa power, kaunting pagkakamali ng katunggali mo, may kalalagyan. Pangalawa, pwede ka rin maging dominante sa laban, gamitin yung power na yan. Na kung saan, posibleng pagka natamaan itong si Akitsugi ay magbabago ang galaw, na kung saan mag-iingat yan. At sa kanyang pag-iingat, doon pwede makalamang si Astrolabio sa puntusan. So dito mga idol, may kalamangan si Astrolabio talaga sa power. Doon siya talaga liyamado sa power. Pero sa pangkalahatan, sa ating comparison is 50-50. Bakit? Kasi mga idol, may husay sa depensa at opensa si Akitsugi. May husay pagdating sa teknikalan. Ang tanong dito kung makapagpatama ba itong si Astrolabio ng mga solidong suntok. Kaya 50-50. Dahil doon sa skills naman na taglay-taglay ni Akitsugi. Oo. So ngayon dala ko na tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko po dyan mga idol, Astrolabio by knockout 8-10. Dahil kinakailangan ni Astrolabio na i-knockout yan. Dahil pagkanawi sa kamay ng mga hurado, delikado si Astrolabio. At syempre kung titignan din natin sa galawan, posibleng ma-outbox itong si Astrolabio. Yung hand speed kasi at husay sa teknikalan din itong si Akitsugi dahil all-around boxer ito. Yun, doon magiging delikado si Astrolabio pagkanawi sa scorecard. Posible siyang ma-outbox dyan mga idol. So kailangan ni Astrolabio i-knockout yan. Kaya ang prediction ng Dong Sports PH, Astrolabio by knockout 8-10 dahil yun dapat ang kanyang gagawin kung nais niyang makapiho sa panalo. Di ba Kuya Dong Sports, sinabi mo kanina na advantage yung power ni Astrolabio na kung saan pwede maging dominante sa laban? Opo. Kaya may chance si Astrolabio kahit dito sa puntusan. Pero yun nga, dahil yun ang expertise. Doon magaling itong si Katsuma Akitsugi sa puntusan. Dihado dyan si Astrolabio kung mawi sa puntusan. Oo, dihado siya dyan. Pero may pag-asa pa rin. Dahil sa power ng Astrolabio na posible maging dominante o dominado sa labanan. May pag-asa. Oo. Pero yun nga, sabi ko nga kanina pa, pag di yan ma-knockout ni Astrolabio, talo siya dyan sa puntusan. Real talk lang tayo. Malaki ang chance na matalo si Astrolabio sa puntusan dyan. Oo. Kaya kinakailangan ni Astrolabio ang knockout win para makapiho lang sa panalo. Yung chance naman ni Astrolabio sa puntusan gamit ang power, mga idol, posible din yan. Pero sabi ko nga, tagilid siya pag ganawi sa puntusan yan. Dahil magaling talaga sa puntusan itong si Akitsugi. Oo. Pero yung power ni Astrolabio naman po mga idol, pagka tumama lang itong si Astrolabio ng mga solidong suntok, pwedeng magbago ang kanyang galaw. Sanhi naman ng makalamang si Astrolabio sa puntusan. Pwedeng ganoon ang mangyari din dyan mga idol. Oo. So may chance si Astrolabio kahit sa puntusan. Pero pag sa puntusan nga, kailangan magtrabaho ng gusto ng Astrolabio para po makalamang, para po manalo. Oo. Chance lang ang mayroon sa kanya, pero dihado talaga siya dyan pa sa puntusan sa tingin ko lang. Oo. Paano kung hindi makatama? Pero pag makatama naman talaga, yun ang chance ni Astrolabio na hindi na rin katakataka o kagulat-gulat yan na mananalo sa puntusan.
O pagka nagkaganon, kahit nasabihin natin tagilid, pero may pag-asa pa rin naman mga idol. O, may pag-asa pa sa puntusan din itong sa Astrolabio. Ang masasabi ko, skills versus power ito. Itong laban na to. Kaya napakagandang laban din ito mga idol. Na kung saan itong ating kababayan ay hindi rin nakakatiyak dyan. Hindi katatakang mananalo itong si Katsuma Kitsugi by unanimous decision. Kaya Dong Sports, may chance bang manalo by knockout itong si Kitsugi? Bagamat hindi kilala knockout artist itong si Kitsugi mga idols, kung mo expose din si Astrolabio sa kahinaan niya, which is sa Buliga, diyan siya talagang first round lang kanya itinagal, pwede rin. Pero hindi po ako kumisido sa ganun kalakas lang nitong si Akitsugi. 23% ang kanya knockout ratio. Hindi kilalang knockout artist. Pero this is boxing, anything can happen. So, may pag-asa. May chance din po mga idol. Siguro kung magawa yan ni Akitsugi, doon din sa later rounds. Sa later rounds din. 8 to 10 din po yan mga idol kung sakasakali. Doon yan magkatalo sa later rounds. Oo. Ang kagandahan lang dito kay Astrolabio kasi malakas. Oo, kaunting pagkakamali talaga nitong si Akitsugi. May kalalagyan mga idol. At pwede rin maging dominante sa laban si Vincent Astrolabio. Ano ang dapat gawin ni Astrolabio para maging dominante sa laban? Alam niyo mga idol, kung may balik lang yung dating skills nitong si Astrolabio, yung kung paano niya tinalo si Guillermo Rigondo. Oo, yun nagalawan. Yung boxer puncher nagalawan yan dati mga idol, gustong-gusto ko yun. Footwork, moving around, in and out, counter. Kaso nawala yun kay Astrolabio eh. Yun ang nawala sa kanya. At isa pa, sa nakikita ko sa skills nitong si Akitsugi, dahil malakas itong si Astrolabio, yung magiging agresibo sa Astrolabio sapagkat sa ring, agresibo din sa pagbato ng mga suntok. Iba talaga yung may lakas ka. Advantage kasi yun mga idol. Oo, kahit pa sabihin natin lamang to sa skills, kung aggressiveness or agresibo si Astrolabio sapagkat sa ring, siyempre hindi lang po sapagkat kundi sa pagbato din ng mga suntok, lalo na lamang po talaga siya sa power o knockout ratio o lakas. Yun. At additional, sana wag umasa lang ito si Astrolabio sa kanyang power. Oo, sana wag din siyang umasa. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon maka-knockout. Oo, hindi sa lahat ng pagkakataon. Nabiyayaan niya siya ng lakas, power, mataas na knockout ratio. Sana, yung kanyang mindset, hindi lang sa knockout win. Tulad kay Pacquiao, nandun kay Pacquiao ang lakas, nandun kay Pacquiao ang hand speed, hindi pabayaan ni Pacquiao ang puntusan. Kasi kusa darating ang knockout. Kusa lang po yan darating. Lalo na sa katulad nitong si Astrolabio na napakataas ng knockout ratio, umabot ba naman sa 75%. Di ba? Sana hindi siya umasa lang sa lakas niya. Sana nag-improve yung kanyang skills. At sana may balik yung dating skills niya, yung tinalo niya si Guillermo Rigondo. Yun lang po ang ating masasabi dito sa nalapit na laban ni Astrolabio. Hanggang dito na lamang ito po ng Sports PH. God bless po sa ating lahat.